Horror Stories by Forest Secrets. Kung ikaw ay naglalakad sa malamig na gabi sa Baguio City at may marinig kang yabag sa likod mo, huwag kang lilingon agad dahil may mga nagsasabi na hindi lahat ng sumusunod sa iyo sa gabing iyon ay tao. May isang lumang bahay sa isang tahimik na kalsada sa Baguio City. Isang bahay na matagal nang walang nakatira, pero bawat gabi may nakikitang ilaw sa loob. At mas nakakatakot, may nakikita silang anino sa bintana. Ito ang kwento ng gabing hindi na nakalimutan ni Jojo. Ang gabing malaman niya kung bakit walang nagtatangkang tumira sa bahay na iyon. Noong 2018, nagbakasyon si Jojo sa Baguio kasama ang dalawa niyang kaibigan. Plano lang nilang mag-relax, uminom ng mainit na tsokolate at maranasan ang malamig na hangin sa syudad. Pero dahil peak season, ay halos puno na lahat ng hotel. Habang naghahanap sila ng matutuluyan, may isang matandang lalaki na lumapit sa kanila. Kung gusto nyo ng murang matutuluyan, may lumang bahay sa dulo ng kalsadang iyon. Murang-mura ang renta. Halos kalahati ng presyo ng mga transient house sa Baguio City. Pero bago sila umalis, may sinabi ang matanda na hindi nila agad naintindihan. Kapag gabi na, siguraduhin ninyong sarado ang lahat ng bintana. Saad muli ng matanda. Pagdating nila sa bahay, agad nilang napansin ang kakaibang pakiramdam. Makapal ang hamog sa paligid at parang mas malamig ang hangin doon kumpara sa ibang bahagi ng Baguio. Lumang-luma ang bahay na yon. May mga bitak na ang pader, may mga kalawang gate na. Pero ang pinaka nakakakilabot, ang bintana sa ikalawang palapag. Dahil kahit walang tao, ay may ilaw sa loob. Parang may nakatingin mula roon. Pumasok sila sa bahay. Tahimik, sobrang tahimik. Halos maririnig na nila ang sarili nilang paghinga. Bandang 10:00 ng gabi, naglalaro lang sila ng cards sa sala. Biglang may narinig silang yapak sa itaas. Napatigil silang tatlo sa paglalaro. May ibang tao ba dito? Tanong ng isa nilang kaibigan. Pero ang sabi ng matanda, sila lang naman ang naroon. Umakyat nga si Jojo para tingnan. Habang paakyat siya sa hagdan, ay mas lalong lumalamig ang hangin. Parang may freezer sa itaas. Pagdating niya sa hallway, wala siyang nakitang tao. Pero may isang pintong bahagyang nakabukas. Dahan-dahan niya iyong itinulak at doon niya nakita isang lumang kwarto. May kama, may lumang cabinet at isang salamin na halos basag na. Subalit, habang nakatingin siya sa salamin, ay napansin niya ang isang bagay. May anino sa likod niya. Agad siyang napatingin sa likuran, subalit wala siyang nakita. Pagtingin niyang uli sa salamin, ay wala na rin ang anino. Bumaba si Jojo at sinabi niya sa mga kaibigan niya ang nakita niya. Tinawanan lang siya ng mga ito. Baka pagod ka lang, ang sabi nila.
Pero bandang 12:00 ng hating gabi, biglang bumukas ang bintana sa sala. Malakas na humampas ang simoy ng hangin. Subalit ang mas nakakatakot, walang hangin sa labas. Tahimik naman ang buong paligid at sa labas ng bintana ay may nakita silang isang tao na nakatayo sa gitna ng hamog. Hindi ito gumagalaw. Hindi rin ito nagsasalita. Nakatingin lang sa bahay. May tao sa labas. Bulong ng kaibigan niya. Pero nang sinindihan nila ang ilaw, wala na. Bandang 3:00 naman ng madaling araw, doon nagsimula ang pinaka nakakatakot nilang experience. May narinig silang mabagal na yabag mula sa hagdan. 1, 2, 3. Paakyat ito. Pero wala namang ibang tao sa bahay. Unti-unting bumukas ang pintuan ng sala. At doon nila nakita ang isang babaeng nakaputi sa itaas ng hagdan. Mahaba ang buhok nito. Hindi makita ang mukha, nakatayo lang. Pagkatapos ay dahan-dahan itong bumaba ng hagdan. Isang hakbang at isa pa. Hanggang sa makarating na ito sa gitna. At doon ay unti-unti nitong itinaas ang ulo. Pero bago pa nila makita ang mukha, biglang namatay ang lahat ng mga ilaw sa bahay. Kadiliman at katahimikan. Tanging maririnig lang nila ang mabagal na paghinga. Pagbalik ng ilaw, wala na ang babae. Pero may nakita silang bagong bagay sa sahig. Isang lumang larawan, 3 lalaki at isang babae. Ang babae sa larawan, pare-pareho na nilang nakita doon sa hagdan. At sa likod ng larawan ay may nakasulat na petsa, 1973, at isang mensahe. Hindi kayo dapat pumasok sa bahay ko. Kinabukasan, agad silang umalis sa bahay. Habang papalayo sila, tiningnan ni Jojo ang bintana sa 2nd palapag. At doon niya nakita ang parehong babae. Nakatayo ito sa bintana. Nakatingin sa kanila. Pero ang mas nakakatakot, hindi lang siya nag-iisa. Sa likod ng babae ay may 3 anino. At hanggang ngayon, walang gustong tumira sa bahay na iyon sa Baguio City. Dahil may mga nagsasabing tuwing 3:00 ng madaling araw, may makikitang 4 na anino sa bintana. Nakatingin, naghihintay para sa susunod na taong papasok sa bahay. Kung ikaw ang naroon, ay matutulog ka pa ba?